Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon, maliban sa mahinang ugong ng hangin na tila may dalang bulong. Sa gilid ng kalsadang maputik at puno ng damo, may isang maliit na kubo na halos hindi na kayang pigilan ang lamig. Doon nakatira si Mang Andres, isang karpintero na matagal ng lumpo matapos maaksidente sa konstruksyon. Kung titingnan mo siya, para bang bitbit niya ang bigat ng lahat ng taon ng hirap, sekit, at pagkalimot ng mga taong minsan ay tumulong sa kanya. Bata pa lang si Andres, sanay na siya sa pag-aayos ng mga bahay, paggawa ng muebles, at paglikha ng mga bagay mula sa kahoy. Kilala siya noon sa husay ng kanyang kamay at pagiging masayahin. Pero isang araw, habang nagtatrabaho sa isang malaking proyekto sa bayan, isang lumang poste ang bumigay at bumagsak sa kanyang binti. Mula noon, hindi na siya nakalakad ng maayos. Napilitan siyang gumamit ng sakle at dahan-dahang iniwan siya ng mga customer at kaibigan. Anging si Lando na lang ang madalas bumisita sa kanya, isang matandang mangingisda na mahilig magbiro at magdala ng sariwang isda bilang pasalubong. Kahit hirap sa buhay, magaan ang loob nila sa isa't isa. Sa tuwing nandiyan si Lando, nagiging mas maliwanag ang mundo ni Mang Andres, kahit panandalian lang. Balita ko may bagong proyekto sa kabilang baryo. Baka pwede kang sumubok, sabi ni Lando minsang hapon habang nakakap sila sa bangketa. Ipaano naman, di na ako gaya dati. Hindi na ako makasabay sa bilis ng trabaho, sagot ni Andres, pilit na ngumiti. Pero kahit ganoon, may kakaibang sigla ang mga mata ni Andres sa tuwing hinahawakan niya ang kanyang lumang martilyo. Hindi iyon basta ordinaryong gamit. Minana niya pa ito sa kanyang ama na isang mahusay na karpintero rin. Kahit kalawangin at kupas na ang kahoy ng hawakan, para kay Andres, ito ang huling simbolo ng kanyang dating buhay. Ilang linggo matapos ang usapan nilang iyon, nagsimulang may mangyari sa baryo na ikinabahala ng lahat. Una, isang kapitbahay ang nagsabing may naririnig daw siyang kakaibang tunog ng pupok sa kahoy tuwing hating gabi, kahit wala namang nagtatayo ng bahay sa paligid. Minsan, may mga batang nagkuwento na may nakita silang matangkad at payat na nilalang na gumagala sa gilid ng kagubatan, may dala raw na mahabang pako at may mga matang kumikislap sa dilim. Si Andres, kahit hirap maglakad, minsan ay napapalingon din sa bintana kapag naririnig niya ang tunog na iyon. Minsan parang malapit lang, minsan naman parang nanggagaling sa mismong likod ng kanyang kubo. Sa bawat hampas na martilyo sa kawalan, may kasunod na mahina at malamyos na bulong na hindi niya maintindihan. Lando, napapansin mo ba yung tunog sa gabi? Tanong ni Andres isang umaga. Naku, baka imahinasyon mo lang yan. O baka may mga kabataan lang na naglalaro. Pero totoo, medyo kinikilabutan din ako kapag naririnig ko yun, sagot ni Lando na halatang ayaw palalimin ang usapan. Makalipas ang ilang araw, habang sinusubukan ni Andres na mag-ayos ng sirang upuan gamit ang kanyang lumang martilyo, may nangyaring kakaiba. Sa bawat pupok niya, pakiramdam niya ay gumagaan ang kanyang kamay at parang bumabalik ang dati niyang bilis. Ang kahoy na dati mahirap tablan ng pako, biglang naging masunurin. Ang bawat pako ay pumapasok ng perpekto, parang may sariling isip. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit niyang iniisip ang kakaibang lakas na naramdaman niya. At doon niya naalala, ang martilyong iyon ay huling ginamit ng kanyang ama bago ito misteryosong nawala sa loob ng isang linggo, at nang bumalik ay mas mabigat ito ng kaunti at may kakaibang marka sa ulo. Hindi niya naisip noon, pero ngayon ay malinaw na tila may misteryo sa likod ng kasangkapang ito. Sumunod na gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Mabagal at mabigat ang tunog. Pagbukas niya, walang tao, maliban sa isang kahon na nakabalot sa sako. Pagbukas niya ng kahon, tumambad ang mga bagong pako, makintab at tila uminit sa ilalim ng kanyang mga daliri. Kasama nito ang isang maliit na papel na may nakasulat sa malabong tinta, "Bumuo ka, at ibabalik ko sa iyo ang nawala." Kinabukasan, dumalaw si Lando at napansin ang mga pako. "Saan galing yan?" tanong niya. "Hindi ko alam. Basta, parang gusto kong subukan."
Sagot ni Andres, halata may halong kaba at pananabik. Habang tinatamaan ng araw ang kanyang maliit na bakuran, nagsimula siyang magpukpok. Sa bawat hampas na martilyo, mas bumibilis ang kanyang kilos, mas lumalakas ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, halos hindi mo na mapapansing may kapansanan siya. Si Lando, nakamasid lang, hindi alam kung matutuwa ba o matatakot. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi napansin agad ni Andres. Sa bawat pako na pumapasok sa kahoy, may mahinang ugong na sumasabay at sa bawat hampas, may aninong dumaragdag sa likod niya. At nang sumapit ang gabi, muling bumalik ang misteryosong tunog ng pukpok sa dilim. Pero ngayon, alam ni Andres kung saan nanggagaling, mula mismo sa loob ng kanyang kubo at hindi siya ang gumagawa. Mahirap makatulog si Andres ng gabing iyon. Kahit anong posisyon ang gawin niya sa banig, ramdam pa rin niya ang lamig na parang gumagapang mula sa sahig pataas sa kanyang katawan. Ang tunog ng pukpok ay paulit-ulit sa kanyang isipan, ngunit higit pa roon, ang nakakatindig balahibong pakiramdam na may kasama siya sa loob ng kubo ay hindi nawala. Habang nakapikit, bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang ama. Si Mang Pilo, isang kilalang karpintero, hindi lang sa baryo, kundi maging sa mga karatig lugar. Tahimik ang ama niya, pero sa bawat tingin nito, alam mong mabigat ang iniisip. Madalas niyang marinig ang ina na sinasabihan ang ama na huwag nang tanggapin ang trabaho mula sa mga kagubatan. Noon, hindi niya alam kung bakit. Akala niya ay dahil lang sa pagod o panganib sa mga hayop gubat. Pero isang beses, noong bata pa siya, nakita niyang umuwi ang kanyang ama na duguan ang braso at may mga sugat na parang kagat, malalaki, at tila hindi gawa ng tao o hayop na kilala niya. Kinabukasan, bigla na lang nilang iniwan ang lumang bahay sa gilid ng kagubatan at lumipat sa mas mataong bahagi ng baryo. Doon nagsimulang magsuot ang ama ng isang maliit na palawit na gawa sa kabibi. May ukit ng mga simbolong hindi pamilyar kay Andres. Hindi kailanman ipinaliwanag ng ama kung saan galing iyon at kung bakit parang takot na takot siya kapag may nagkukuwento tungkol sa mga aswang. Gayon, habang nakahiga sa dilim, napansin ni Andres ang kakaibang bagay. Ang lumang martilyo na nasa tabi ng kanyang higaan ay tila bahagyang kumikislap sa ilalim ng mahina niyang lampara. Para bang may pumipintig dito, tulad ng tibok ng puso. Pinilit niyang huwag pansinin at pilit na ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, napasya si Andres na puntahan si Lando para ikuwento ang nangyari. Pero pagdating niya sa kubo ng kaibigan, nakaupo si Lando sa harap ng isang matandang babae na nakashoot ng lumang saya at may daladalang kahon ng mga halamang gamot. Andres, ito si Aling Tersang, albularyo sa kabilang bayan, pakilala ni Lando. May kailangan daw siyang sabihin sa iyo. Tinitigan siya ni Aling Tersang, parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Ikaw ang anak ni Pilo, hindi ba? Tanong nito. Napalunok si Andres at tumango. May iniwang malaking pasanin ang ama mo. May nilalang na matagal nang nakatali sa inyong pamilya at ngayon, nararamdaman na nito ang pagbabalik ng lakas mo. Hindi alam ni Andres kung matatawa ba o matatakot. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ordinaryong martilyo ang hawak mo. Ang bakal niyan ay hinubog mula sa pako na ginamit upang aselyo ang isang matandang kabaong na pagmamay-ari ng isang makapangyarihang aswang, paliwanag ni Aling Tersang. Bago siya tuluyang may pako sa ilalim ng lupa, nagkaroon siya ng sumpa. Ang sinumang gagamit ng bakal na iyon ay magkakaroon ng lakas na higit pa sa tao, ngunit magiging bantay rin ng pinto na magbubukas para sa kanyang pagbabalik. Natahimik si Andres. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya. Pero sumagi sa isip niya ang malamig na presensya sa kubo kagabi at ang kakaibang lakas na naramdaman niya habang nagwukit at nagpapako. Kung hindi mo kontrolin ang lakas na yan, dagdag ni Aling Tersang, ikaw mismo ang magiging dahilan para bumalik siya. Pero may paraan para pigilan. Kailangan mo matutunan ang sinaunang pamamaraan ng pag-iingat. Kailangan mo rin ang mutya na tinago ng ama mo. Napakunot ang no ni Andres. Mutya? Wala akong alam na ganyan.
May kabibi na may ukit, hindi mo ba nakita? Tanong ng albularyo. Doon niya naalala ang palawit na lagi suot ng ama, at nang pumanaw ito, itinago ng ina sa isang lumang bowl. Pag-uwi niya, hinanap niya ang bowl na iyon. Natagpuan niya ito sa ilalim ng lumang aparador, puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Nang buksan niya, naroon na ang kabibi, makintab pa rin kahit maraming taon na. Nang mahawakan niya, para may dumaloy na init sa kanyang palad at sa isang kisapmeta, narinig niya ang tinig ng kanyang ama, mahina, pero malinaw. Anak, huwag mong hayaang bumalik siya. Kinabukasan, bumalik si Andres kay Aling Tersang dala ang mutya. Sinimulan siya nitong turuan ng ilang ritual. Ang tamang paghawak sa martilyo para hindi masipsip ang lakas niya, ang paggamit ng mutya para makita ang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong meta, at ang ilang panalangin na maglalayo sa kanya sa masamang espiritu. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang unti-unting nagbabago ang tingin sa kanya ng mga tao sa baryo. May ilan na umiiwas, may mga bulungan kapag dumadaan siya. Maging si Lando, bagaman nandiyan pa rin, ay tila may halong kaba tuwing kasama siya. Per, baka masyado ka nang nadadala sa mga sinasabi ni Aling Tersang. Baka naman nababaliw ka na sa kakaisip. Minsang sabi nito. Pero alam ni Andres na may totoo sa lahat ng ito. Tuwing gabi, mas lumalakas ang mga tunog ng pukpok at minsan, kahit wala siyang ginagawa, nararamdaman niyang gumagalaw ang martilyo sa tabi ng higaan. Minsan, nakikita niya sa gilid ng kanyang paningin ang anino ng isang nilalang na payat, mahaba ang kuko, at may mga matang parang pinapailaw ng buwan. Isang gabi, habang nag-iensayo siya sa bakuran sa ilalim ng buwan, biglang lumitaw sa tabi niya ang isang kakaibang nilalang. Hindi tao, hindi hayop. Balot ng lumot ang balet, at may mga mata itong kumikislap na parang mga bituin sa ilalim ng tubig. Ako sila Kandagat, tagapangalaga ng mga mutya ng Hilada. Sabi nito, nasa iyo ngayon ang isang bagay na hindi dapat mapunta sa kamay ng kadiliman. Kung hindi ka handa, ibigay mo na sa akin. Pero mahigpit na hinawakan ni Andres ang martilyo at mutya. Hindi ko basta ibibigay ito. Lahat ng natitira sa pamilya ko dito nakatali. Kung gayon, sagot nila Kandagat, handa ka bang makita kung ano talaga ang sinusubukan mong pigilan? Bago pa siya makasagot, lumamig ang hangin at nagsimulang gumalaw ang mga puno sa paligid. Mula sa dilim, may papalapit, mahaba ang buhok, matulis ang ngipin, at mabigat ang bawat yabag. Sa kanyang kamay, may hawak itong lumang pako, kapareho ng nasa martilyo ni Andres. At doon, alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat. Nanigas si Andres nang makita ang nilalang sa dilim. Mabagal ang bawat hakbang nito, ngunit ang bigat ng presensya ay parang pinipiga ang hangin sa kanyang paligid. Sa bawat lapit nito, mas malinaw niyang nakikita ang mga meta, matingkad na pula, harang nag-aapoy sa ilalim ng buwan. Tila kilala siya nito, at mas masahol pa, tila may ngiting pamilyar. Anak ni Pilo, wika ng nilalang, mababa at parang dumadagundong mula sa ilalim ng lupa. Sa wakas, ikaw na ang magbubukas. Hindi alam ni Andres kung tatakbo ba siya o haharapin ito. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang sumulpot sila Kandagat sa pagitan nila, himarang gamit ang isang sibat na kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi pa ngayon, sigaw nito. Sa isang kisapmeta, bumalot ang makapal na usok sa paligid at nang humupa, wala na ang nilalang. Hindi pa rin makapaniwala si Andres. Himigpit ang hawak niya sa martilyo at mutya, habang ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Anong gusto niyang sabihin? Anong ibig niyang buksan ko? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ngunit bago sumagot sila Kandagat, may dumaan na aninong itim sa gilid nila. Mabilis, parang hangin. Hindi pa siya ang tunay na laban, sabi nila Kandagat, seryoso ang tinig. Nagpapadala muna siya ng mga alagad. Huwag mong hayaang lumapit ang mga ito sa iyo kapag mahina ang buwan. Magdamag na hindi nakatulog si Andres. Ang mga salita ng nilalang ay parang nakaukit sa kanyang isipan. At mas mabigat pa,
May bumabalik na sakit mula sa nakaraan. Ang alaala ng iwan sila ng kanyang ina ilang taon matapos mamatay ang ama. Noon pa man, pakiramdam niya ay hindi siya sapat. At ngayon, parang binibiro siyang tadhana, kahit kailan, walang permanenteng kasama. Kinaumagahan, habang nag-aayos siya ng bakuran, napansin niya ang kakaibang mga bakas ng paa sa lupa. Mahahaba, tila may matutulis na kuko, at patuloy ang bakas hanggang sa mismong pinto ng kubo niya. Inilit niya maging matatag, pero ang kaba ay gumagapang sa dibdib. Dumating si Lando dala ang kaunting isda. Per, ayos ka lang? Parang namumutla ka. May mga bakas sa labas kagabi, hindi ako sigurado kung hayop o. Per, baka naman iniisip mo lang yan. Masama kung puro takot lang. Putol ni Lando. Pero halata sa boses nito ang bahagyang pag-aalinlangan na parang siya man ay hindi sigurado. Agkatapos umalis ni Lando, napasya si Andres na puntahan si Aling Tersang. Ngunit habang binabagtas niya ang makipot na daan, napansin niyang tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng ibon o kaluskos ng dahon. Bigla, may malamig na hangin ang dumampi sa batok niya at nang lumingon siya, isang itim na anino ang biglang sumalakay mula sa gilid. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, pero agad niyang nahampas na martilyo ang anino. Sa mismong tama, nagliyab ng asul na apoy ang dulo ng martilyo at naglaho ang nilalang na parang usok na tinanggay ng hangin. Nanginginig siya habang nakahawak sa hawakan ng martilyo. Alam niyang hindi iyon pangkaraniwang suntok lang. Nang makarating siya kay Aling Tersang, agad itong napatingin sa kanya. Nakaramdam na sila, sinusubok kanila. Hindi ka dapat mag-isa sa ganitong oras. Bakit ako? Bakit hindi na lang iba? Dahil ikaw ang may hawak ng susi. Andres, matalim na sagot ng albularyo. At dahil may sugat ka sa loob na gusto nilang palalain. Kapag nakontrol ka ng galit o takot mo, madali ka nilang mababagsak. Umuwi si Andres na mabigat ang loob. Habang naglalakad, naiisip niya ang lahat ng taong iniwan siya, mga kaibigang nawala nang siya ay lumpo, ang ina na hindi na bumalik, at ang ama na kinuha ng isang bagay na hanggang ngayon ay hindi niya lubos na maintindihan. Ang lahat ng iyon ay parang binubuksan muli ng bawat pag-atik at banta. Kinagabihan, hindi na siya naghintay. Inilabas niya ang martilyo at mutya, at sinubukang magsanay sa bakuran. Ang bawat hampas ng martilyo ay parang may kasamang tibok ng puso na hindi kanya. Minsan, nararamdaman niya may humihila sa kanyang isip, parang boses na nag-aalok ng mas mabilis na lakas kung bibitawan niya ang control. Ngunit bawat beses na mararamdaman niya iyon, mahigpit niyang hahawakan ang mutya at usalin ang panalangin na itinuro ni Aling Tersang. Sa gitna ng kanyang pag-iensayo, may kumalabog mula sa bubong ng kanyang kubo. Nang tumingin siya, may isang malaking ibon, o mas tamang sabihing nilalang na may pakpak, ang nakadapo. May matutulis na kuko at matang kumikislap sa pula. Mabilis itong sumugod, pero bago siya tamaan, biglang lumitaw sila kandagat mula sa anino, hinampas ang nilalang ng sibat, at agad itong naglaho sa air. Hindi ka pa handa, malamig na sabi ng tagapangalaga. Kapag tuluyan ng bumukas ang pinto, hindi mo haharapin ang isa o dalawa, kundi isang hukbo. Huwag mo akong sabihang hindi ko kaya. Balik ni Andres, kahit ramdam niya ang takot. Buong buhay ko, iniwan na ako ng lahat. Kung may matitira pa akong laban, ibibigay ko na ngayon. Tinitigan siya nila kandagat, tila sinusukat ang bigat ng kanyang mga salita. Kung gayon, magsisimula tayo bukas. Pero tandaan mo, ang tunay na laban ay hindi lang nasa labas. Nasa loob mo ring. Pag-alis na nilalang, naiwan si Andres sa katahimikan ng gabi. Ngunit alam niyang hindi iyon tunay na katahimikan. Sa bawat sulok ng dilim, may mga matang nakamasid. At sa ilalim ng kanyang dibdib, sa pinakamalalim na parte ng kanyang puso, may tanong na hindi niya masagot. Kung dumating ang oras, at ang tanging paraan para isara ang pinto ay ang isakripisyo ang lahat ng natitira sa kanya, handa ba talaga siya? Sa malayo, muling umalingaw ang tunog ng martilyo, mahina, mabagal at may kasamang bulong.
At alam niyang hindi iyon siya ang gumagawa. Lumipas ang 3 araw mula nang huling umatik ang nilalang na may pakpak, pero imbes na gumaan ang loob ni Andres, mas lalo pa siyang nababahala. Hindi na siya makalabas nang hindi napapansin ang mga kakaibang bagay sa paligid, mga ibong itim na nakadapo sa mga poste at nakatitig lang sa kanya, mga pinto ng kapitbahay na parang biglang sumasara kapag dumadaan siya, at mga aso na nag-iingay ng walang malinaw na dahilan. Tuwing gabi, mas malinaw na niyang naririnig ang tunog ng martilyo. Ngayon ay may kasamang mahinang huni, parang awit na walang tono. Sa tuwing pipikit siya, nakikita niya sa isip ang isang pinto sa gitna ng dilim, unti-unting bumubukas. Dumating si Lando isang hapon, bitbit ang kaunting pagkain at isang lumang kutsilyo na tila alagang-alaga. "Per, galing to kay tatay ko noon. Hindi ko alam kung makakatulong. Pero baka kailanganin mo." Tinanggap ni Andres ang kutsilyo at pilit nang ngumiti. "Salamat. Rolando, sigurado ka bang gusto mong masangkot dito? Hindi ko alam kung hanggang saan aabot to." Napabuntong hininga si Lando. "Kung aalis akong gayon, pareho lang yon sa ginawa ng mga taong iniwan ka noon. Ayokong maging ganon." Ngunit kahit may kasama siya, hindi matanggal ang kaba. Habang naghahanda sila, nagsasanay sa bakuran, inulit ang mga panalangin at ritual na itinuro ni Aling Tersang. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng baryo. May ilan na lumalapit para magtanong kung bakit lagi siyang may dalang martilyo at palawit, pero karamihan ay nananahimik, takot marahil sa maaaring mangyari. Isang gabi, habang nag-iensayo silang dalawa, biglang humangin ng malakas at parang may mabigat na dumaan sa bubong. Napahinto sila at nagtago sa lilim. Mula sa likod ng mga puno, may sumilip na 2 matang pula, malayo pa, pero sapat para magpatindig ng balahibo. Hindi gumalaw ang nilalang, tila nanonood lang, bago tuluyang naglaho sa dilim. Bakit hindi siya umatik? Bulong ni Lando, halos hindi humihinga. "Siguro, nag-aabang lang siya ng tamang oras," sagot ni Andres, bagaman mas gusto sana niyang hindi iyon isipin. Kinabukasan, pinuntahan nila si Aling Tersang para humingi ng payo. Ngunit sa pagdating nila, nadatnan nilang sarado ang pinto ng albularyo at sa may pintuan ay may nakapaskil na piraso ng basahan na may mga simbolong hindi nila kilala. Amoy usok at damo ang paligid at parang kakaiba ang katahimikan. "Hindi ko gusto to," sabi ni Lando, napapatingin sa paligid. "Parang may nangyari," degdeg ni Andres. Pero bago pa sila makalapit, biglang may bumagsak mula sa bubong, isang malaking uwak, pero imbes na balahibo, puno ng mga matutulis na tinik ang pakpak nito. Mabilis itong pumelan lang muli, naiwan ang amoy ng dugo at apoy. Hindi sila nagtagal sa lugar at agad umuwi. Habang naglalakad, ramdam nila na may sumusunod sa kanila. Minsan, maririnig nilang may kalusko sa damuhan. Minsan ay tila mga yabag na mabigat at mabagal. Pagdating sa kubo, sabay silang napahinga ng malalim, pero alam nilang hindi sila ligtas. Pagdating ng gabi, mas lalo pang lumala ang pakiramdam ni Andres. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa dikalayuan. Hindi tao, hindi rin hayop. Ang ilan ay gumagapang. Ang ilan ay naglalakad ng parang baluktot ang mga buto. At sa gitna ng lahat, may isang aninong nakatayo lang, malayo pero nakatingin direkta sa kanya. "Lando, kung sakaling, huwag mong tapusin yan," putol ng kaibigan. "Hindi ako aalis kahit ano pa yan." Nang gabing iyon, habang nagbabante sila, biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng kubo. Nagsimula ring gumalaw mag-isa ang martilyo sa mesa, unti-unting pumipihit, arabang may humahawak dito na hindi nila nakikita. Sabay silang lumapit, ngunit bago pa man nila mahawakan, may narinig silang boses mula sa labas, mababa, halos parang bulong sa hangin. "Andres, handa ka na bang magbukas?" Arabang tumigil ang oras. Naramdaman ni Andres ang panginginig ng tuhod niya, pero mahigpit niyang hinawakan ang mutya sa kanyang lig. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang pintuan ng kubo, bahagyang gumagalaw, kahit walang hangin.
Bumuntong hininga siya, pilit pinatatatag ang boses. Hindi ako magbubukas. Isang mahabang katahimikan, tapos ay isang tawa, mahina sa una, pero unti-unting lumalakas, parang may sumasabay na daan-daang tinig. Sa sumunod na saglit, kumulog ng malakas, at sabay na namatay ang ilaw ng lampara. Naiwan silang dalawa sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa bahagyang kislap ng mutya ni Andres. Mula sa labas, may kumalabog, 1, 2, 3 beses. At sa bawat kalabog, parang mas lumalapit ito sa kanilang pinto. Per kung pumasok yan. Alam ko, sagot ni Andres, mas mahigpit ang hawak sa martilyo. Biglang may humampas sa bintana, isang kamay na payat, mahaba ang mga kuko, at parang dawa sa abo. Bago pa man nila mapigilan, bumalik ito sa dilim, naiwan ang bakas ng 4 na matutulis na marka sa kahoy. Nang magumaga, tahimik ang paligid, pero alam nilang hindi iyon tanda ng ligtas na araw, mas parang bagyo bago ang pinakamalakas na hampas. Nakaupo sila sa may pintuan, walang imikan, pareho lang nag-iisip kung hanggang kailan nila kaya maghintay bago tuluyang sumabog ang laban na iyon. Sa dikalayuan, sa gilid ng kagubatan, muling sumilip ang mga matang pula. Ngunit ngayong umaga, mas malinaw na 3, 4, 5, hindi na 1. At doon, alam ni Andres, nagsisimula na magsama-sama ang mga kalaban. Sa gabing iyon, habang malakas ang hangin at tila may dumadaluhong na masamang panahon, nakaupo si Cardo sa loob ng maliit na kubo nila, katabi si Miguel. Tahimik silang dalawa. Parehong abala sa pag-aayos ng mga gamit na kakailanganin kung sakaling muling umatik ang nilalang na kanilang kinatatakutan. Ngunit kahit anong pilit niyang ituon ang isip sa paghahanda, may mabigat na iniipit ang kanyang dibdib. Kanina pa siya nakakapansin na tila naiiba ang kilos ni Miguel. Parang may itinatago, parang may mga salitang gustong ilabas pero pinipigil. Cardo, mahina ang boses ni Miguel. Halos ayaw lumabas ang mga salita. May kailangan kang malaman. Bago pa makasagot si Cardo, bigla may malakas na hampas ng hangin sa bintana, kasunod ng tila iyak ng isang babae sa malayo. Napatayo sila pareho. Hinablot ni Cardo ang mahiwagang martilyo, handa sa kung ano mang darating. Pero wala silang nadatnan sa labas. Tanging malamig na hangin at amoy ng nasusunog na damo ang bumungad sa kanila. Miguel, ano ba yung sinasabi mo? Tanong ni Cardo, bakas ang kaba sa tinig. Hindi agad sumagot si Miguel. Imbes, napatingin siya sa martilyo sa kamay ni Cardo, saka bumuntong hininga. Cardo, yung martilyo na yan, hindi yan basta ibinigay sa'yo. Inilikan yan. At may kapalit yan. Napalunok si Cardo. Anong ibig mong sabihin? Akala ko, regalo to para matulungan tayo. Regalo nga, pero mula sa isang nilalang na hindi mo pa lubos kilala, sagot ni Miguel. At ang kapalit, baka mas mabigat pa kaysa sa buhay mo. Hindi alam ni Cardo kung bakit, pero biglang bumalik sa isip niya ang huling salita ng matandang albularyo bago siya umalis noon. Ang bagay na magliligtas ay siya ring susubok sa puso mo. Bago pa siya makapag-isip, may kumalabog mula sa likod ng kanilang kubo. Sa dilim, may anino na gumagalaw, mabagal, parang sinasadya para takutin sila. Himakbang si Cardo, hawak ang martilyo, pero napahinto siya nang mapansin niyang hindi ordinaryong nilalang ang nasa harapan nila. Isang lalaki, ngunit ang balat ay kulay abo, ang mga matay kumikislap na pula, at ang hininga ay parang usok na malamig. Ngunit higit sa lahat, kilala ni Cardo ang mukhang iyon. Tatay, halos pabulong na tanong ni Cardo, nanlalamig ang katawan. Pero hindi sumagot ang nilalang. Bakos, ngumisi ito, isang nising hindi niya maalala na nakita sa kanyang ama noon. At sa isang iglap, naglaho ito sa dilim, kasabay na mabigat na pakiramdam na para bang may piraso ng kanyang kaluluwa ang kinuha. Agbalik nila sa loob, nanginginig si Cardo. Miguel, impossible. Patay na si Tete. Nakita ko siyang ilibing. Pero seryosong tumingin si Miguel sa kanya. Cardo, hindi lahat ng nililibing ay tunay na patay. Dito na nabuo ang mas matinding takot sa puso ni Cardo.
Kung ang ama niya ay posibleng buhay o mas masaho, isa nang nilalang sa panig ng kaawe, ibig sabihin, mas malalim pa ang ugat ng sumpa kaysa sa akala niya. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Cardo. Tuwing gabi, may naririnig siyang mga yabag sa paligid ng kubo. Minsan, para may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kakahuyan. Minsan, dinadalaw siya ng panaginip kung saan may boses na humihikayat sa kanyang iwanan ang lahat at sumama na lang. Ngunit isang gabi, habang sinusubukan niyang makatulog, dumating muli si Miguel, hawak ang isang lumang kahon na gawa sa matigas na kahoy. Cardo, mahigpit ang tono ng kaibigan. Panahon na para malaman mo ang lahat. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may isang lumang talaan, mga larawan ng mga taong hindi niya kilala, at isang pirasong lumang bakal na kasing laki lang ng palad niya, na may nakaukit na simbolo. Ito ang tanda ng mga taga-Pande, kaliwanag ni Miguel. Ang pamilya mo, hindi lang basta karpintero. Isa kayo sa mga piniling gumawa at mag-ingat ng mga kasangkapang kayang pumote o magpalayas ng mga nilalang mula sa dilim. Ang martilyo mo, isa, yan sa pinakamakapangyarihan. Pero Cardo, ang kapangyarihang yan, matagal nang gustong kunin ng aswang hari. Arang lumubog ang sikmura ni Cardo. Hindi niya akalain na ang simpleng kasangkapan na binigay sa kanya ay may kinalaman pala sa isang mas malawak at mas mapanganib na tunggalian. At may isa pa, dagdag ni Miguel, halos ayaw sabihin. Ang ama mo, siya ang huling tagapande bago ka. At nawala siya dahil hindi niya tinanggap ang kapalaran niya. Cardo, baka yan din ang tadhana mo kung tatanggi ka. Hindi na nakasagot si Cardo. Masyado nang mabigat ang lahat. Pamilya, sumpa, mga halimaw at ngayon, ang posibilidad na ang kanyang ama mismo ay kabilang na sa kalaban. Sa labas, unti-unting lumalakas ang hangin. May mga ungol na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. At mula sa malayo, sa ilalim ng mapusyo na buwan, may nakita si Cardo, isang aninong nakatayo, matangkad at nakayuko, parang naghihintay lang ng tamang oras para sumalakay. At sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam ni Cardo na ang laban na ito ay hindi na niya matatakasan. Gusto mo bang ituloy ko sa part 6 para umabot na tayo sa mismong pagpasok ng kaawe at unang labanan? That would be where the tension fully explodes. Ang hangin ng gabi ay mabigat at malamig, parang may kasamang bulong mula sa dilim. Ang mga dahon sa paligid ay kumakaluskos kahit walang hangin, at ang buwan, tila ba nagtatago sa ulap, ay nagbibigay lang ng kaunting liwanag. Nakaluhod si Lando sa tabi ng lumang mesa sa kanyang barong-barong, mahigpit na hawak ang mahiwagang martilyo. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa palad, para bang ang martilyo mismo ay buhay at nakikibahagi sa kaba niya. Nasa tabi niya si Terrio, tahimik lang at pinagmamasdan ang labas ng bintana. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong nito, hindi inaalis ang mata sa madilim na gubat sa di kalayuan. Wala na tayong ibang pagpipilian, sagot ni Lando, halos pabulong. Kung hindi natin haharapin ngayon, baka bukas, wala nang matira sa atin. Bigla may malamig na hangin na dumampi sa kanilang batok, kasunod ang mababang halakhak na nagmumula sa labas. Pareho silang napatingin. Sa gilid ng mga anino, may mga matang kumikislap, parang mga baga sa gitna ng dilim. Hindi iyon mga hayop na kilala nila. Masyadong matalim ang tingin, masyadong gutom. Tumayo si Lando, tinasan ang martilyo, at marahang lumabas ng pinto. Bawat yapak niya sa basang lupa ay parang tumutunog sa pandinig niya. Habang papalapit sila ni Terrio sa gilid ng gubat, naririnig nila ang mga sutsot at mabibilis na yabag na tila umiiwas sa kanilang mga mata ngunit laging nasa paligid. Para silang sinusubok, pinaglalaruan. Pagdating nila sa bukana ng gubat, biglang lumitaw mula sa kadiliman ang isang matangkad na nilalang, manipis ang katawan, maputla ang balet na parang pepel, at mahahaba ang kuko na kumikintab sa liwanag ng buwan. Ang bibig nito ay nakanganga, at mula roon ay lumalabas ang dila na mahaba, gumagalaw na parang ahas. Lando, tinig iyon na parang galing sa hukay. Huli na para tumakas ka.
Ramdam ni Lando ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit hindi siya umurong. Itinaas niya ang martilyo at tumindig, kahit nanginginig ang tuhod niya. Hindi ako tatakbo, sagot niya, bilit pinapatatag ang boses. Hinding gayon. Biglang umikot ang hangin, at mula sa paligid ay nagsilabasan pa ang mga nilalang na gaya ng una. Mas maliliit ngunit mabilis at matatalim ang galaw. Sinugod nila sina Lando at Terrio. Mabilis na umetra si Terrio at hinugot ang itok, habang si Lando naman ay humampas gamit ang martilyo. Sa bawat hampas, may kakaibang liwanag na pumupunit sa dilim, at ang mga nilalang ay napapaatras, naglalagablab na parang sinunog ng apoy. Ngunit hindi iyon sapat. Isa, dalawa, tatlo, parami ng parami ang sumusugod. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Lando ang matinding kirot sa kanyang tagiliran. Isang matulis na kuko ang bumaon sa kanya mula sa likod. Napasigaw siya, ngunit hindi niya binitiwan ang martilyo. Hinarap niya ang umatek at buong puwersa itong hinampas. Isang hampas na nagpatalsik dito sa air, naglaho sa alikabok at usok. Terrio, sigaw niya, at nakita niyang nakikipag-adawan na ito sa dalawang nilalang na halos makadikit ang mukha sa kanya. Tumakbo si Lando at tinulungan ito. At sa isang sabayang hampas at hiwa, napabagsak nila ang mga kalaban. Nang akala nilang humupa na, mula sa lilim ay muling lumitaw ang matangkad na nilalang. Gayon ay may kasama na itong matanda, payat, at nakasuot ng lumang barong. Ang mga mata na matanda ay kulay abo at walang puti. Hindi mo ba talaga alam, Lando? Tanong nito. Ang martilyo na hawak mo, iyan ang huling susi para ibalik ang aking kapangyarihan. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso ni Lando. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng panlilinlang. Ang dugo ng pamilya mo ang nagkulong sa akin noon. At ikaw ang magbubukas muli. Bago pa siya makasagot, biglang kumilos ang matangkad na nilalang, mabilis at parang kidlat. Sa isang iglap, tinanggay nito si Terrio at nawala sa dilim ng gubat. Terrio, sigaw ni Lando, tumatakbo ngunit walang makitang direksyon. Mula sa paligid, narinig niya ang halakhak na matanda at ang tinig ng kaibigan niyang nagmamakaawa. Sa gitna ng lahat, ramdam niya ang tibok na martilyo, mas mabilis, mas mabigat, para bang humihila sa kanya patungo sa pusod ng gubat. At doon, sa dulo ng landas, may kumikislap na kakaibang liwanag. Himinga siya ng malalim, pinunasan ang dugo sa kanyang tagiliran, at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang ay mabigat ngunit puno ng galit at pangako. Hindi niya alam kung anong naghihintay, pero isa lang ang malinaw, hindi niya iiwan si Terrio. At habang papalapit siya sa liwanag, naririnig niya ang isang tinig na pamilyar, isang tinig mula sa kanyang kabataan, isang tinig na matagal ng patay. Sa katahimikan matapos ang labanan, tila huminto ang mundo. Ang amoy ng sinunog na kahoy at damo ay kumakapit pa sa hangin, at bawat hingang nilalanghap ni Lando ay mabigat. Tunang alaala ng dugo at pawis na pinuhunan niya para mabawi ang katahimikan ng baryo. Sa di kalayuan, maririnig pa ang mahinang alingaungaw ng mga yabag ng mga tumatakas na nilalang ng dilim, sugatan at nanghihina matapos mawalan ng pinuno. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, may bigat pa ring nakapatong sa kanyang dibdib. Sa gilid ng bakuran, nakita niya si Pilo, nakaupo at nakayuko, hawak-hawak ang sugatang balikat. Hindi na ito makatingin ng diretso kay Lando. Doon niya naalala ang lahat. Ang pagtataksil na muntik ng ikapahamak nila at ang lihim na itinago nito sa kanya mula pa noong una. Lumapit si Lando, mabigat ang mga hakbang. Bakit mo ko tinago sa totoo, Pilo? Mahinang ngunit puno ng sakit ang kanyang tinig. Hindi agad sumagot si Pilo at nang tuluyan itong magsalita, bakas ang pagsisisi sa bawat salita. Natakot ako, Lando. Natakot akong kapag nalaman mo kung sino ka talaga, ay iwan mo kaming lahat, at ayokong mawala ka. Napayo ko si Lando. Hindi niya alam kung dapat bang magalit o maawa. Ngunit sa huli, napabuntong hininga siya. Hindi na natin mababago ang nangyari. Pero sana,
Sa mga susunod na araw, wala nang lihim na ikapapahamak ng iba. Walang sumagot si Pilo. Tanging tunog na malamig na hangin ang naging saksi sa katahimikan nilang dalawa. Pag-uwi ni Lando sa kanyang lumang kubo, para bang ibang tao na ang bumalik. Ang deti niyang pagiging tahimik at laging nakatungo ay napalitan ng mabigat na pagdadala ng bagong kaalaman, na siya, isang karpinterong lumpo na pinagtatawanan noon, ay tagapagdala ng isang makapangyarihang kasangkapan laban sa kasamaan. Ngunit kaakibat ng kapangyarihang iyon ang mga alaala ng sakripisyo, ang mga nawala, ang mga sugatang puso, at ang takot na baka bumalik ang dilim anumang oras. Sa mga sumunod na araw, nagumpisa ang muling pagbangon ng baryo. Ang mga bahay na nawasok ay muling itinayo, at si Lando mismo ang nanguna sa pag-aayos gamit ang mahiwagang martilyo. Sa bawat hampas nito, para may liwanag na sumasama, pinapabilis ang pagilom ng kahoy at baitu. Ngunit kahit tumutulong siya, hindi niya maiwasang mapansin ang ilang matang nakamasid sa kanya mula sa malayo, mga matang may halong takot at paghanga. Marahil iniisip nila, isang araw, baka siya mismo ang maging panganib. Isang gabi, habang tahimik siyang nagwukit ng bagong hawakan para sa pintuan, dumating ang matandang albularyo na unang nagbunyag ng kanyang kapalaran. Lando, sabi nito, huwag mong akalaing tapos na ang lahat. Ang kalaban, kahit nadurog na, may mga binhing naiiwan. At kapag ang binhing iyon ay tumubo, mas malakas ang lalabas. Napatingin si Lando sa mahiwagang martilyo na nakapatong sa gilid. Kung ganoon, kailangan kong manatiling handa. Tumango lamang ang matanda at naglaho sa dilim na para bang usok lang. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Lando sa kakaibang katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang hampas ng hangin sa dahon. Sa gitna ng dilim, nakarinig siya ng mahina ngunit malinaw na bulong, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang isipan. Hindi ka patapos, malamig, mabigat, at puno ng pangako ng pagbabalik. Saglit siyang napahawak sa kanyang ulo, pilit tinataboy ang boses. Ngunit alam niyang totoo iyon. Ang laban ay maaaring natapos, pero ang digmaan ay hindi pa. Kinabukasan, pumunta siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Doon niya ibinuhos ang lahat ng hindi niya masabi sa iba. Akala ko matapos ang laban, magiging payapa na ako. Pero bakit parang mas mabigat pa ngayon? Parang bawat araw ay naghihintay lang ng isa pang pagsubok. Hinaplos niya ang malamig na lupa at napapikit, pinipigilan ang luha. Pero kahit ganon, hindi ako wurong. Dahil alam kong kung ako ay susuko, mas marami pa ang mawawala. Sa paglipas ng linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. May mga batang muling tumatakbo sa daan, may mga tindahan ng muling nagbubukas. Ngunit sa kabila ng kasayahan, may mga gabing napapansin ni Lando ang mga anino sa gilid ng kagubatan, mga anyong parang nakamasid, naghihintay. Hindi niya ito sinasabi sa iba, upang hindi na muling maghasik ng takot. Hanggang isang gabi, habang nag-iisa siya sa kubo, dumampi ang malamig na hangin at naramdaman niya ang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit walang tao. Tanging mahiwagang martilyo lamang ang naroon, bahagyang nagliliwanag. At sa liwanag na iyon, nakita niya ang sariling refleksyon, hindi bilang isang lumpo o simpleng karpintero, kundi bilang isang bante, handang humarap sa anumang kadiliman. Sa kanyang puso, may halong lungkot at pag-asa. Lungkot dahil alam niyang hindi na siya babalik sa simpleng buhay na dating mayroon siya. Pag-asa dahil alam niyang may sese ang lahat ng hirap at sakripisyo. At sa pagtingin niya sa langit, bulong niya sa hangin. Kung babalik man ang dilim, hindi ko hahayaang lamunin tayo nito. Sa malayo, sa pusod ng kagubatan, may dalawang matang kumikislap. At mula sa kanilang lalim, isang ngiti ang gumuhit, hindi ng kasiyahan, kundi ng paghihintay. Minsan, ang katapusan ng isang laban ay simula lang ng mas malalim na digmaan. At sa katahimikan ng baryo, may lihim na bagyo nang namumuo.